Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babae, no? At ngayon ipag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni Philippines Trending News. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel Philippines Trending News, nandiyan sa baba ang full video link. At sabi nga po niya dito, no, na walang nagawa ang China sa matinding utos ng Japan. Pinalayas na sa West Philippine Sea PBBM tagumpay. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go! Samantala, muling iginiit ng Philippine Coast Guard na walang ginagawang anumang hakbang ang Pilipinas para nga i-provoke itong China sa issue sa West Philippine Sea. Ito ang binigyang linaw ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasunod yan ng mga pinakawalang propaganda na naman ng China. Kaugnayan sa ikinasang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Australia, Japan at Amerika sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Aniya, hindi tamang isipin na ang ganitong uri ng pagkasali ng Pilipinas kasama ang iba pang mga kaalyado nating mga bansa ay layuning inisin lamang ang China at mas pataasin pa ang tensyon sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Actually, no, mga babayan, no, nakapaloob yan sa, sa international law. Pwede naman po yan. No? Allowed po yan, no, ng international law na magkaroon ng mga ganyang joint exercises. Di ba? At itong mga ganitong propaganda ng China, talaga namang kanila lang. No? Iniisip lang po nila yan, mga babayan. No? At sabi nga natin, propaganda lang yan ng China. Sinasabi lang nila na nagpo-provoke, no, ang Pilipinas, no, ng diyan sa West Philippine Sea at pinapataas ang tensyon, no. Diskarte lang nila 'yan. 'Di ba? Kung makikita natin, 'yan lagi yung kanilang sinasabi, no. Diskarte nila 'yan, no, para kung sakaling magkaroon nga, no, ng hindi inaasahang pangyayari, no, diyan sa West Philippine Sea, pwede nilang isisi yan, no, sa Pilipinas. Kunyari, na may ginagawang pangaharas ng China, okay? At pumalag ang Pilipinas, no, napikon, no. Let's say napikon na, no, yung mga tropa natin, yung Philippine Coast Guard, no, napikon at may ginawang hindi maganda, no, at pinalagan, no, itong China, meron silang dahilan, no, meron silang dahilan para gumawa ng isang hakbang, no, na pagmumulan ng talaga ng isang malaking gulo. Okay? So, yun yung diskarte nila. No, palalabasin nila palagi, no, sa kanilang statement na Pilipinas yung nagpo-provoke, no, na Amerika yung gumagawa ng hindi maganda at nasa likod ng ng Pilipinas ang Amerika, no, na parang inuudyukan, no, ang Pilipinas na gawin nyo to, gawin nyo yan, no, at yun yung kanilang diskarte, no, para hindi sila masisi. Pero nakikita naman natin, mga kababayan, kung ano talaga yung mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea, lalo't ngayon, no, napakaraming mga balita talaga, no, ang lumalabas at marami, na nagbabalita ng mga pangyayari diyan sa West Philippine Sea. Kahit itong mga panahon para kasi nang hindi pa nagsimulang palalimin ng ating bansa ang security alliance ito sa Estados Unidos, ay ganito na aniya talaga ang ugali ng China. Kung maalala, una rin itong sinabi ng China na paglabag umano sa Code of Conduct of Parties ang naturang aktibidad na sumasagasa umano sa kanilang karapatan at soberanya sa naturang lugar na nasa loob naman yan exclusive economic zone ng Pilipinas na pilit naman na kinakamkam ng China. Etong si Senador Tolentino, tinawag na sinungaling ang China matapos umanong sabihin na ang ating bansa ay mas nakakasira sa yamang dagat dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Tinawag na sinungaling ni Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairman Francis Tolentino ang China matapos umanong sabihin na ang bansa ay mas nakasisira sa yamang dagat sa West Philippine Sea. Ang pahayag ni Tolentino ay base sa pahayagan ng Communist Party of China na The Global Times na naglagay ng mga payaw na nakasisira umano sa coral reef sa Recto Bank. Git ni Tolentino, nagsisinungaling ang China at mas marami na silang sinira sa West Philippine Sea. Mas marami na silang sinira. Kailan naman sila naging environment friendly? Ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Reef. Mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na nakakasira tayo sa kalikasan. Sila nakasira sa kalikasan. Sa Binasyon, for example, Sandy Cay. Sila, di ba nakita naman ng mga UP marine scientists na iba na yung kulay, discoloration na. Di ba pinakita ko sa inyo yung litrato ng mga nakaraang panahon? They're lying. Inihayag din ni Tolentino na patuloy na palakasin ang puwersa ng bansa sa West Philippine Sea.
Patuloy na palakasin natin yung fleet natin, dagdagan yung mga barko ng BIFAR, dagdagan yung mga Coast Guard vessels na umaayuda, nagbibigay ng gasolina, naglalagay ng payaw sa ating karagatan, at yung mga iba pang dapat natin gawin. Alam, marami pa tayong dapat ganun gawin. Para pa kay Tolentino, na-highlight ngayon ang pagpapakita ng Pilipinas na hindi titiklop ang bansa sa anumang ipinapakitang pambubuli ng China laban sa atin. Itong ganitong pag-uugalian niya ay hindi nabigyan focus ng mga nakaraang panahon. Kaya natin nasasabing na-aggravate kasi ngayon tayo nagfe-flex ng ating kaunting muscles, katulong yung mga kalyado natin. So I don't think that it has been aggravated. Siguro ang dagdag lang dito yung water cannoning nila at saka yung patuloy na pag-exercise ng dangerous maneuvers. Pero ganun pa rin eh. Kaya sa akin, stay the course. Samantala, nang matanong din ng senador kung nakikita na nito ang worst case scenario mula sa mga aksyon ng China, anya, kung magkakaroon man ng worst case scenario ay malapit-lapit na sa armed violence, higit yan sa pagbobomba ng tubig. Ngunit umasa si Tolentino na hindi ito gagawin ng China laban sa atin. Nako, eto na nga po mga sangkay, kaya pala kabadong-kabado ngayon ang China sa Japan. Ang Prime Minister po ng Japan ay nagbabala ngayon. Ayon po dito, malaking pagbabago sa Japan-US alliance, ibinabala ni Prime Minister Kishida. So, ano kaya to mga sangkay? Itong babala na to, ito po yung ito po lagi yung napapansin nitong China. At ang tingin ko nga dito mga sangkay, base sa statement ng China, nakaraan lamang, natatakot po sila sa military build-up na naman ng Japan. Dahil may trauma po sila noong World War II. Kaya kinakatakutan po ito ngayon, itong Japan mga sangkay. Kasi, alam nyo, after kasi ng World War II, tahimik po. Ilang dekada po tahimik ang Japan. Tapos mga sangkay, ang tawag po sa kanilang military is self-defense. Bawal po sila makipag-cooperate sa ibang mga bansa na may mga kasundaluhan. Bawal po sila mag-build up ng kanilang military ng husto. Mga sangkay, dapat pang depensa lang. Yun lang. Ngunit ngayon, may malaking pagbabago. At eto mga sangkay, mukhang mismong Amerika na po ang nangalabit na okay na. Mag-ano na kayo, mag-military build-up na kayo. Parang ganun po mga sangkay at kabadong-kabado po ngayon ng China. Nagbabala si Japanese Prime Minister Fumio Kishida na magkakaroon ng malaking pagbabago sa kanilang alyansa ng Estados Unidos ilang araw bago ang kanyang pakikipagpulong kay US President Joe Biden. Nako, ayan na nga po mga sangkay. Medyo ano to ha? Ang Japan, tandaan po natin, malakas na bansa ito. Pagdating sa ekonomiya, pagdating sa military power, kahit po ilang dekada, sobrang habang panahon na nahimik ng Japan. Kasi bawal nga po, nagkaroon ng sanction sa kanila eh. Kasi di ba, regarding po ng World War II. Ngayon, ang Japan sobrang tahimik. Wala pong ginagawang military build-up. Pero ngayon, mga sangkay, ayan na po. May malaking pagbabago. So, mukhang mayroon na pong approval galing po sa United States of America na mortal na kaaway din po ng China. Ang Japan po, pag tinignan po natin yung data, ang Japan ay nasa top 7. Sa top 10, okay? Nasa top 7 po siya na rank pagdating po sa military. Military strength. Yan o, syempre, nangunguna dyan, United States, Russia, China, India, South Korea, United Kingdom, Japan. Pero, mga sangkay, ito lang. Number 7 ang Japan. Sobrang lakas na po niyan kasi number 7 sila eh. Nasa top 10 sila. Pero, mga sangkay, itong nasa top 7 o number 7 na Japan, hindi pa po ito yung pinaka mga sangkay. Kasi nga po, di ba nga, nanahimik sila na mahabang panahon? Kumbaga, kung mayroon man silang military, saktuhan lang. Ayaw nila magparami ng sobra. Saktuhan lang talaga. Kasi hindi pwede. Hindi pwede magpalakas. Pero I think, ito lang sa tingin ko, mayroon po yan silang mga sikretong mga kagamitang pandigma. Kaya nga po may mga iba mga sangay, natatawa ako sa comment section, sasabihin nila, paano pa yun? Baka makakita tayo sa Japan, mayroong Voltes 5. Lumilipad pagdating sa digmaan, o di kaya may Gundam or kung ano-ano pang mga robot na meron sila mga sangkay. Yun pa yung mga biro-biro lamang. Pero what if, di ba? What if meron pala? Kasi ang Japan, ang tagal po talaga nahihimik. At eto nga, mapapansin po natin sa warning ng Japan, mukhang mayroon po silang tinatago na mahabang panahon. At dito kinaabahan ng China. Kasi ang China maingay lamang. Ang Japan, iba to. Hindi to maingay mga sangkay, pero pag yan gumante, nako po,
Malala po yan. Sa isang panayam, sinabi ng Japanese premier na habang nagpapatuloy ang alitan ng Russia at Ukraine, Parang di niya mabasa yung Prime Minister, sabi ng Japan. Middle East at maging sa East Asia, nagpasya silang palakasin ang kanilang defense capabilities at security policy. Si Kishida at US President Biden ay patakdang mag-meeting sa Washington sa Miyerkules. Inaasahang dadalo rin ito sa kauna-unahang trilateral summit sa pagitan ng Japan, US at Philippines. Alright, so yung mga babayan, no? Kayo, anong masasabi ninyo dito, no? At ito, talaga namang medyo delikado ang China dito. Alam naman natin ang technology ng Japan, no? At kaya nilang gumawa, no? O mag-produce ng mga military forces nila, no? Sa maikling panahon. Kaya nilang gumawa ng mga aircraft carriers, eroplano, tangke, no? Dahil nga po sa kanilang technology, no? Kaya nilang i-provide lahat yan sa maiksing panahon. No, hindi po kagaya ng China, mga kababayan, at ito namang gawa ng mga Japan talagang mas matibay po, no? Matitibay yung mga kanilang gawa, mga kababayan, no? At talagang kung sakaling magbabanggaan, no, ang China at Japan, alanganin talaga ang China dito. Alright? So, yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.